Isang araw na ring bumalik ang Don at Donya. Tanging si Diego na lang ang amo nilang natira dito sa mansyon. Baka nagalit to sa naging pagmumura niya rito. Nararapat lamang din naman itong magalit sa kanya. Sino ba naman kasi siya para basta na lamang murahin lamang ito? May gwapo pa namang bisita doon sa labas. Heist! Si Cora na naman ito na halos mapatili na sa kilig kuno. Sino? Tanong niya naman dito. Hindi ko alam, Ivana, pero ang gwapo niya. Heist! Bakasyonan talaga ng mga gwapo tong mansyon na to, no? Sang-ayon din naman siya dito. Wala din naman yung duda. Hoy, ikaw ha, lahat na lang talaga gwapo sa'yo. Asar niya naman dito. Di naman. Tara, puntahan na natin ang makita mo. Sabi naman nito sa kanya. Wag na, dito na lang ako. Huli na nung sinabi niya na iyon dahil hinila na siya ng kaibigan. Dinala siya nito papunta sa living room at tama nga si Cora, may bisita nga. Hindi siya pamilyar at saka gwapo rin. Nakaupo ito doon sa isang sofa, doon sa living room, habang busy sa pagsa-cellphone. O diba, ang gwapo niya no? Si Cora yon sa likod niya. Totoo nga ang sinabi nito pero para sa kanya, mas gwapo pa rin talaga si Diego. Iba pa rin ang dating nito. Hindi siguro ito kaano-ano nila Diego dahil hindi naman sila naghahanda sa pagdating nito. Marahil kaibigan o kakilala lamang siguro. Ang gwapo niya talaga. Muling sambit ni Cora, kaya't dahilan para mapangiti ang lalaki sa pagsiselfone at napatingin sa kanila. Hala, baka narinig siguro nito ang sinabi ni Cora. Ibang klase ang tingin na ibinibigay nito sa kanila para bang basta hindi niya maipaliwanag. Kaya napaiwas siya ng tingin dito. Hey, what's your name? Bigla-bigla'y tanong nito. Cora po ang pangalan ko. Si Cora na ang sumagot sa likuran niya. Not you. Yung katabi mo, sinong pangalan niya? Ibang klase talaga itong tumitig sa kanya. Hindi niya talaga maipaliwanag. Enough with your flirting, Edward. Just flirt with somebody else, not her. Go find someone else. Bigla-biglang sulpot ni Diego. Nakasuot lang to ng maroon na t-shirt pero gwapo pa rin talaga ito. Tss, sayang naman. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Napatingin siya kay Diego pero hindi niya rin inakalang nakatingin din pala ito sa kanya. Dahilan para magtagpo ang tingin nilang dalawa sa isa't isa. Dali-dali naman niyang iniwas ang tingin dito. Minura pa naman niya ang lalaki. Is she the girl that you're talking about? Tanong nung Edward kay Diego. Just shut up, Edward. Now let's go and follow me. Sabi ni Diego at saka tumalikod na papaalis. Tumingin naman sa kanila yung Edward. Bye, ladies. Sabi nito at saka agad ding sumunod kay Diego. Marahil kaibigan nga siguro ni Diego. Kita mo yon? Pinansin niya ako, my God, Ivana. Hihimatay na talaga ako nito. Nakikinig pang sambit na iyon ni Cora. Ikaw talaga, Cora, ha? Baka nag-assume ka lang. Masasaktan ka talaga niyan. Napatawa na siya sa sinabi nito. Di naman pero kung sakaling ligawan ako noon, igagrab ko talagang opportunity. Sayang naman. Sagot naman ito. Hay nako sa'yo, Cora. Bumalik na nga tayo sa trabaho. Sabi niya naman dito at agad din naman itong tumango. Kaya bumalik sila sa pagtatrabaho. Tanghali na kaya nagpahinga na muna sila. Si Cora naman, ayun. Magpapapansin pa raw sa bagong bisita. Hinayaan niya lang ito, total malaki naman na to at may sarili na ring pag-iisip. Sa ngayon, nakaupo na siya dito sa isang silya sa labas ng mansyon. Yung pawis niya kanina, unti-unti na ring natuyo. Katabi niya rin ang nanay niya na ngayon nagpapahinga rin. Ivana, anak, pwede bang ikaw munang kumuha ng mga nakalimutan kong paninis doon sa ikalawang palapag doon sa pinakadulong guest room? Naalala ko, nakalimutan ko pala yung dalhin pabalik dito. Hinging pabor ng nanay niya. Opo naman, nay. Wala naman pong problema. Magalang niya namang sagot dito, tsaka umalis sa pagkakaupo at tumayo. Basta, Ivana anak ha, doon sa pinakauling guest room doon sa ikalawang palapag. Pagpapaalala ulit ng ina sa kanya. Opo, nay. Magarang nasagot niya rito, tsaka tinungo ang ikalawang palapag. Habang naglalakad siya sa hagdan, pinagdarasal niya talaga na sana hindi niya masalubong si Diego. Ilang araw na rin talagang iniiwasan nito at ilang araw na rin niyang dinadama ang hindi may paliwanag na nararamdaman nung sabihin nitong may girlfriend na ito.
Sa di niya inaasahan, doon din pala si Diego. Sa ikalawang palapag, doon mismo, malapit lang sa entrada ng hagdan pababa. Balak pa nga sana niyang bumalik na lang nang tinawag siya nito. Ivana! Tawag nito sa kanya. Tamad at inis naman niya itong tiningnan. Bakit po, senyorito? May pag-uutos po ba kayo? Tanong niya rito. Inintay niyang magsalita ulit ito pero hindi iyon nangyari. Kaya humakbang na lang siya palagpas dito pero hinawakan itong kamay niya dahilan para mapatigil siya. Ivana! Tumigil to ng konti. Are you still mad at me? Bitawan niyo po ako. Yun lamang ang sinagot niya rito. Answer me first. Aaminin ko galit nga ako sa iyo at hindi ko alam bakit. Kaya bitawan mo na ako pakiusap. Sabi niya rito dahilan para mapatigil ang lalaki. Kinuha rin niya ang pagkakataon na yon para hablutin ang kamay niyang hawak nito. Aalis na ako. Sabi niya yon saka nilagpasan ito. Mabuti na lang talaga at di na siya muling pinigilan pa nito. Matapos niyang tuluyang malagpasan ng lalaki, mabilis siya naglakad sa tukoy na kwarto ng nanay niya. At nang makarating siya roon, agad niya itong binuksan. Maganda ang loob doon. Magkapareho lang siguro ng disenyo sa kwarto na nagpapasinghap ngayon nang malasing siya sa hinatid siya ni Jasmine. Hindi na rin siya nagabalang pagmasdan pa ang kwartong yon. Dalagan niya ng hinanap ang panlinis. Nakita niya ang mga panlinis doon sa likod ng pinto, kaya agad niya itong kinuha doon. Narinig niya pa ang pagdaing ng isang pamilyar na babae. Hindi siya nagkakamali, daing ni Cora iyon. Nilibot niyang paningin pero wala siyang makitang bakas ni Cora sa paligid. You're so tight. Shit! Dinig niyang boses ng lalaki. Narinig na niya ang boses na yon kanina. Boses yon ng kaibigan ni Diego na Edward ang pangalan. Dinig niya muling umungol ang babae. Si Cora talaga to. Kilala niya ang boses na yon. Napatingin siya sa nag-iisang pinto dito sa loob ng kwarto. Ito yung pinto siguro para sa banyo. Umungol muli ito. Nagmula na nga ang mga ungulang iyon doon sa pinto na yon. Dali-dali naman siyang lumapit doon. Ano kayang ginagawa nila? Kakatukin kaya niya? Tama, kakatukin niya. Ay, wag na lang baka mamaya. Multo pala to, nakaboses lang ni Cora. Mahirap na. Kaya taranta at dali-dali siyang lumabas sa kwarto. Ano kaya yon? Labis talaga siyang nagtataka kung ano yon. Imposible talagang maging guni-guni lamang niya yon. Baka may kababalaghan nga siguro dito sa mansyon. Mabuti na lang talaga nung magbalik siya doon. Sa hagdan ay wala na si Diego dahil hindi pa rin niya alam paano haharapin muli ito ng normal. Inaamin niya na talagang nagsiselo siya at naiinggit doon sa babaeng sabi niya girlfriend daw nito. Hindi niya alam pero iba na talaga ito. Ibang iba na talaga. Umabot na lang ang gabi hanggang ngayon hindi niya muling nakita si Cora. Nasaan na kaya ito? Kanina pa talaga itong wala. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng pag-aalala para dito. Nandito lang kasi ito sa manson kaninang umaga, kaya't labis niyang kinataka na wala ito. Manang Leila, alam niyo po ba nasan si Cora? Tanong niya kay Manang Leila. Hindi ko nga rin alam, Ivana. Kanina ko pa nga hinahanap yung batang yun. Sagot naman ito. Wala rin pala itong alam kung nasan si Cora. Haist, nasa na ba kasi ang babaeng iyon? Sige po, Manang. Sagot niya rito at saka umalis sa gawin nito para hanapin si Cora. Habang naglalakad siya, nakita niya din doon si Fiona na nakaupo doon sa kusina. Naghagigikan sila ni Lucy. Lumapit siya rito dahilan para mapatingin ang dalawa sa kanya. Nakita niyo ba si Cora? Tanong niya rito. Bakit? Hindi namin alam kung nasan yung babaeng iyon. Iritadong sagot ni Lucy sa kanya. Tinatanong pa ba yan, Ivana? Eh di naglalandi na naman ang babaeng iyon? Si Fiona iyon at tila natatawa pa. Anong ibig mong sabihin, Fiona? Hindi malandi si Cora at kahit kailan, hindi maglalandi yon. Nagbibiro ka ba? Hindi malandi yon. Nakita nga namin yun kanina eh. Nagpapapansin dun sa bisita dito sa manson. Saka alam mo ba, nakita ko pa nga silang dalawa. Naghahalikan doon sa ikalawang palapag. Anong hindi malandi doon, ha, Ivana? Nagulat siya sa naging sabi nito. Alam niyang di ganon si Cora pero hindi rin yon imposible na mangyari. Baka hindi multong narinig niya kanina. Baka totoo na sila talaga iyon. Aalis na ako. Sabi niya na lamang sa mga ito, tsaka mabilis umalis sa mga gawin nito. Agad siyang umakyat sa hagdan. Tinahak ang ikalawang palapag. Bahala na kung multo iyon. Basta, pupuntahan niya ang kwarto na iyon.
Pupuntahan niya talaga iyon dahil baka nandun si Cora. Nakatayo na siya ngayon sa harap ng pinto ng kwarto. Unti-unti na rin kumakabog ang dibdib niya. Pero kahit na halos kumawala ng dibdib niya sa kaba, ay binuksan niya pa rin ito. Bahala na. Nang makapasok na nga siya doon sa kwarto, iniwan niya na nakabukas ang pinto. Halos panindigan siya ng balahibo nang may marinig na naman siya na paghikbi. Mula pa rin ang tunog na iyon sa pintong nandoon kanina. Tutuloy pa ba siya? Aaminin niya, natatakot na talaga siya. Wala naman siyang narinig na kababalikan noon dito. Sa manson, ngayon pa lang, ang mga ungol at iyak pa lamang ng multo. Nilapitan nga niya ang pintong iyon. Habang palakas ang mga hikbing naririnig niya, palakas din ang takot na nararamdaman niya. Tatapangan niya lang talaga ang sarili. Huminga muna siya ng malalim bago napagdesisyonan na pahitin ang siradura. Unti-unti niyang ginawa iyon at nang mabuksan naman iyon, labis ang pagkagulat niya. Napatigil siya. Nakita niya si Cora, nakaupo doon sa banyo habang yakap ang sarili at umiiyak. Parang nasasaktan din ang puso niya na makitang umiiyak ang kaibigan. Cora, ano nangyari sa iyo? Tanong niya rito. Ngunit hindi ito sumagot at patuloy lamang ito sa paghikbi. Agad naman siyang lumapit at hinagod-hagod ang likod nito. Habang iyak lang to ng iyak. Tahan na. Shhh! Pagpapatahan niya rito. Napatingin to sa kanya. Ivana, ang sakit. Humikbi na naman ito ulit. Ang sakit-sakit, umasa no? At paasahin ka din. Sino ba naman talaga ako para magustuhan niya? Tama ka talaga. Kanina pa lang na masyado lang talaga akong assuming. Mayaman naman kasi yun eh. Gagawin lang talaga tayong laruan ng mga kagaya niya. Paglalaroan lang at gagamitin lang para maging maligaya sila. Tayo namang mga tanga magpapauturin. Ang sakit talaga. Ramdam niya ang mga sakit sa bawat salitang binibitawan nito. Akala ko pa naman totoong may gusto daw to sa akin. Kaya naman tong si tangang ako, nagpauto naman at naniwala sa mga mabulaklaking salita nito. Dingid sa kaalaman ko nang ibig pala nitong sabihin, gusto lamang akong gamitin. Pwise talaga. Pinagsisihan ko talagang bawat segundo na kasama ko to. Manluloko talaga siya, leche siya. May nangyari nga sa kanila. Hindi niya rin naman kasi alam na yun pala ang nangyari nung may marinig siyang ungulan. Kanina, hindi niya rin naman masisisi ang sarili dahil may pagka-inosente pa rin naman siya sa mga ganong bagay. Yung Edward ba ang tinutukoy mo, Cora? Tanong niya rito. Walang iba, Ivana. Yung walang hiya at pesting Edward na yun. Pagkatapos mo kong pinakaiingat-ingatan ko, sinabihan lang ako ng thank you for the good shit, I enjoy it. Tsaka iniwan lang ako dito. Hindi ko matanggap ang pangyayaring yon, kaya eto ako ngayon, nagdurusa sa sariling katangahan. Nakaramdam siya ng kainis para sa lalaking kaibigan ni Diego. Si Diego talaga ang dahilan kung bakit nangyari to kay Cora. Bakit naman kasi nito dinala ang walang hiyang lalaking yon? Kaya ikaw, Ivana, payo ko lang sa'yo ha. Wag na wag kang magpapalinlang sa magagandang katawan at mukha. Ibigay mo lang sarili mo sa taong mahal mo at sa taong sigurado kang mahal ka at di ka paglalaroan. Dahil ngayon talaga kung alam mo lang, maraming lalaki manluloko na paaasahin ka lang at iiwan ka lang din naman sa ere sa huli. Kaya mag-iingat ka. Hindi birong maranasan mong naranasan ko. Labis ko talaga tong pinagsisihan. Nasaan na ba yung lecheng Edward na yon, Cora? Medyo galit na rin ang tono niya. Naiinis siya masyado sa Edward na yon. Babaero na nga, manluloko pa talaga. Umalis na ang gagawin dito sa mansyon, Ivana. Kanina pa. Sagot ni Cora sa kanya. Gago talaga yon. Karamahin sana yung lalaking yon. Naibulalas na lamang niyang salita. Dahil na rin yun sa inis na nararamdaman para dito. Ivana, paano kung magbungang ginawa namin? Paano na to? Tanong nito sa kanya. Nag-uumpisa na naman itong humikbi ulit. Shhh! Kung mangyari man yan, Cora, nandito lang ako sa tabi mo para tulungan ka. Asahan mo yan? Shhh! Tahan na. Pagpapatahan niyang muli kay Cora. Mamamatay sana yung lalaking yun. Nakakainis talaga siya, leche siya. Inayaan lang niyang kamang kaibigan na mga sinasalita. Dalalam niyang lalabas lamang nito ang galit itong nararamdaman. Nilalabas lang nito ang sakit na nararamdaman niya. Nakatayo siya ngayon sa harap ng kwarto ni Diego na ang dahilan kung bakit naloko si Cora sa kaibigan niya. Pababalikin niya ang lalaking yon ang sa ganon masapak niya yon. Walang hiya siya. Ang kaibigan pa talaga niyang napagtripan ng mga panloloko nito.
Si Cora ngayon natutulog na doon sa silid nila. Wala silang kahit anong pinagsasabihan sa nangyari. Sinikreto lamang ito nito iyon gaya ng sabi ni Cora sa kanya. Ngayon, palihim niyang pinuntahan si Diego sa kwarto nito para kumbinsin to na pabalikin ang manlolokong lalaki na yon. Kinatok niya ang pinto ng malakas. Wala siyang pakialam kahit na nga sobrang gabi na ngayon at nakatulog pa ang lalaki. Ang kailangan niya ngayon ay ang pabalikin ng lalaking yon, ang walang hiyang Edward na yon. Kinatok niyang muli ang pinto nito sa pangalawang beses. Sa pangalawang beses din na yon ay may narinig siyang pagpihit ng seradura sa loob. Lumabas ang lalaki at kita niya sa mukha nito ang pagtataka. Nakasimping asul na t-shirt lamang ito at saka short pero gwapo pa rin ito. Hindi pa din naman mukhang kagigising lamang ang lalaki. Marahil hindi pa siguro ito tulog. What's that noise? Tila ba nagulat to nang makita siya. Ivana, what are you doing here? Sabihin mo sa kaibigan mong manloloko na bumalik siya rito dahil sasapakin ko pa siya. Galit niyang sabi dito. What do you mean? Ang ibig kong sabihin? Pabalikin mo dito yung manloloko mong kaibigan dahil niloko niya yung mga kaibigan ko. Sasapakin ko pa siya. Sabi niya rito. Pero naasar na lang siya na makitang medyo nakita niya na munting pagtawa sa mukha nito. Nakalimutan niya nang namura niya pala ito noong mga nakarang araw dahil doon sa nangyari kay Cora. Pero wala na talaga siyang pakialam doon. Ang gusto niya na lamang ngayon pabalikin ng Edward na yon para siya ang mananapak dito para kay Cora. Sa liit mong yan, sasapakin mo siya? Nagbibiro ka ba, Ivana? Tila pinipigilan pa nitong matawa. Ito ang kauna-unahang beses na nakita niya nagpipigil ng tawang lalaki. Wala na akong pakialam doon. Basta pabalikin mo siya. Dahil sa galit niya, siya na mismo ang nanguutos sa amo niya. Kahit hindi naman iyon ang nararapat. At saka ikaw. Isa ka rin sa dahilan kung bakit nasaktan ng ganun si Cora. Bakit ba naman kasi dinala mo pang walang hiyang lalaki na yun dito? Isa ka rin talaga, nakakainis ka eh. What the heck, Ivana? Naging sabi na lamang nito. Ikaw talaga, ang pinaka may kasalanan dito. Ginagalit mo talaga ako ng masyado. Nakakainis at nakakaasar ka na talaga. Sasapakin pa rin kita kahit amo pa kita. Kiniyom niya ang kanyang kamao at nilapitan ito. Pinaghampas-hampas niya ang dibdib nito na siya rin naman palang pagsalag ni Diego. Isa ka rin talaga, Diego. Magsama kayo ng manloloko mong kaibigan. Mas binilisan niya pa ang paghampas-hampas dito. Habang sumasalig din naman si Diego, ay umatras-atras din ito dahilan para makapasok sila sa loob ng kwarto nito. Kasalanan mo talaga to. Mga manloloko talaga kayo. Patuloy niya pang pinaghampas-hampas pa rin ito sa dibdib niya. Ngunit nahuli ito ng dalawang kamay niya. What the shit are you doing, Ivana? Naging sabi na lamang nito habang hawak ang dalawang kamay niya. Para yan sa mga lalaking manloloko na katulad mo. Para yan sa mga kaibigan na nakakabwisit. Pabalikin mo siya rito, bubugbugin ko pa siya. What? Hindi ako manloloko. Hindi nga pero naiinis pa rin siya rito. Aminin man niya o hindi, nagsiselos talaga siya sa girlfriend daw nito. Ito rin ang dahilan kung bakit ito pinag-iinitan niya kahit klaro na wala naman itong kasalanan sa issue ni Cora. Bwisit ka talaga? Mabilis ulit niyang hinablot ang kamay na hawak nito. Mabuti na lang at hindi yun malakas na hinawakan ng lalaki kaya madali lamang niya itong nakuha. Pinagpatuloy niya na nga lamang ang paghampas kay Diego. Stop it, Ivana. Saway na ni Diego sa kanya pero hindi siya nakinig dito. Patuloy lamang siya sa paghampas dito. Nang malapit na sila sa kama nito, mabilis niya itong itinulak pabagsak sa kama dahilan para mawalan to ng balanse at matumba sa kama nito. Agad naman niyang pinatungan ito at pinagpatuloy ang paghahampas dito.